Tumatagas, ayaw mag-seal. Dala natin sa off-road, ibinirit natin isang umaga. May gasolina yung aking motor. Tumatagas, kaya ibinalik natin sa 26. Susubukan natin. Mas maganda yung 28 pero hindi naman mahina ito. Hello and welcome to Moonski Motor Vlog. The last episode is about carburetor. This carburetor, the 28mm flat slide. So ano nangyari? Bakit natin tinanggal? I'm gonna show you something na hindi nyo magugustuhan kung naka-order na kayo. Sorry guys kung na-advertise natin. There you go. Naglilik siya guys. Tumatagas siya sa side na to. After testing it sa off-road, biritan sa highway, ito siya. Na-deform yung ating fuel bowl. Malas. Kaya naman bumalik tayo sa 26. Nakakabit na siya. Nag-testing ako ng ilang fuel jet. Lunod sa 125. Nag-testing ako ng 125, masyado malaki. Ngayon nag-testing ako ng 122. Samot-saring kamalasan ang nagaganap sa aking motor. Yan. So itetest ko na dapat to kahapon. Naraglag yung bolt dito. Temporary, ito muna yung pinalit ko dahil wala akong mahanapang high-rise bolt. Tama ba yun? Para dito sa muffler. Plunge bolt muna yung kinabit ko. Tapos nawawala yung tornilyo ng mga tangke. Hindi ko maintindihan kung bakit. Tapos itong 26 ko nakaraan niya, hindi nakalagay yung hose ng power jet. So nag-lean. Ipinahiram ko sa long distance pagbalik sa akin. Ang init ng makina, nagtataka ako. Mukhang malapit na mag-end yung life nito Maraming kamalasan Nakalimutan ko lang isan yung kadena. Teka lang, naglinis ako kanina ng motor. Yung test ride na gagawin ko, ganun ulit, port gear lang dahil maikli yung kalsada dito sa area ko. Kung makapunta ako dun sa may straight na daan dito sa amin, may kalayuan, kaya dito lang ako nakapag-test sa malapit sa amin. Nagwa 120 plus yung 28, yung 28 natin. Susubukan ko dito kung yung hanggang saan yung port gear. Nagwa 120. So yun, mas malakas yung ating 28. Yun nga lang, tumatagas. Siguro bibilang ko na lang ng magandang fuel bowl. Mas maganda yung 28 pero hindi naman mahina ito 26 natin. Ayun, muntik na akong tumama ron sa may police patrol. Wala tayong mapapala dyan kung sumagi ako Kaya ingat. Police yun police yun. Isa rin yun sa dahilan kung bakit hindi advisable na mag-overtake ka dito sa kanan, sa shoulder. Madalas nangyayari. Kung mga bago-baguhan lang ako nagmamotor, sigurado sumalpok ako doon. Wala tayong laban doon, government owned yun. Wala kang mapapalaro. At isa pa kung sumalpok ako doon, kasalanan ko yun sigurado. Bawal overtake sa shoulder. Paano nga pala yung gagawin nyo sa situation na ganun? 26 natin. As much as possible, huwag kayong liligo. I-full brake mo, full brake, engine brake, lahat ng passing brake na magagawa mo. Pero panitilihin mong straight, hindi ka mag-i-skid. Yung iba kasi lumiliko, yun, sesemplang ka na agad doon, hindi ka pa nakakapreno. Testing mo na lang kung gaano kalakas yung preno mo. Hindi ako makakaiwas doon dahil
Wala, natrap na ako dun sa nataha kong way. Ganun talaga. I-expect natin na lahat ng sasakyan na nasa paligid natin may gagawing kalokohan yan. Kaya huwag tayong magpakampante ano. Magpakampante. What? Overconfident. Sarap pag English, dire-diretso lang. Nagpupulil pa ako sa Tagalog. Hindi natin alam ano, kung talagang pinarenuhan tayo, chinek break, o sadyang may naisip lang silang bilhin doon sa tindahan. Biglang pumanan ano. Wala kang magagawa ron, ikaw ay sumalpok eh. Another point sa ating Perelle Angel City. Maganda. Magandang performance. Namreno nang hindi nag-i-skid. Nag-skid, narinig naman natin. So, lesson for today. Mas maganda yung 28 ko kaysa sa 26. Noong panahong stock porting pa ako, natry ko na yung 28 yung round slide kumpara dito sa may 26 na flat. Mas maganda yung flat slide kahit mas maliit siyang size. Noong nag-porting na ako, yung bandang throat nasa 27 yung size. Tinesting ko yung 28. Ayun, mas maganda na yung 28 flat slide. At saka maganda rin yung orientation ng nung pagka power jet. Everything is nice, no? Maganda naman to. Ito maganda to, I like this, yung pagkakalagay nitong power jet na to sa gitna. But the problem is ito, ay nako, sayang naman, tumatagas siya eh. Kumakatas, katas ng gasolina. Kasi yung bolt nito nandito lang, dito wala siyang pampasikip, kabilang dulo. Kung metal siya, ayos lang. Kaya lang since plastic nga siya, naiiwan yun dito. Sumisikip yung dalawang corner, pero yung dalawang corner ayaw mag-fit ng maganda. Ayun, sana napapanood tayo nung manufacturer nito, no? Leak, ha? Leak, no good. You better make a better quality next time. Plastic, no good. So tingin nyo guys, magkano pa kaya presyoan itong classic na to? Quick throttle, rental handlebars, classic side mirrors, voltmeter, Pirelli Angel City, 26mm PWK carb, kalkal pipe, tapos yung aftermarket piston. Magkano kaya ito pwede benta? Thank you for watching guys. See you again.